mula sa Maria Montessori School of Guagua. Ito ang Bantay Bayan News. Saksi sa pag-angat at pagbabago. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Vice President and Education, si Sara Duterte, siniguro na hindi maapektuhan ang huling araw ng pasok ng mga estudyante kahit pa sa matinding init na mararanasan ng ating bansa ngayon. Umano'y korupsyon sa pangangat ng modern jeepneys. Tinanggi ng LTFRB. Land Transportation, Franchising and Regularity Board, posibleng pumalo sa 45 degrees Celsius ang heat index na mararanasan ngayong araw. Paano nga ba nakakaapekto ang heat index sa ating katawan? Abangan natin mamaya sa Bantay Bayan News. Magandang araw sa inyong lahat. Vice President and Education Secretary Sara Duterte, siniguro na hindi maapektuhan ang huling araw sa pasok ng mga estudyante kahit pa sa matinding init na nararanasan ng ating bansa ngayon. Ang mga ibang eskwelahan ay suspended dahil sa heat index ngayon. According to VP Sara, only physical classes in school have stopped, but the children's learning continues through the alternative delivery mode of learning. Sabi din ni Sara na yung Department of Education or DepEd hindi na pwedeng bumalik sa old calendar. According to VP Sara, hindi natin pwede i-compromise ang ating pahinga ng teachers at ating mga learners dahil hindi natin pwede idire-diretso ang mga klase dahil kailangan ng pahinga ng hindi lang teachers kundi din yung mga mag-aaral. Umano'y korupsyon sa pag-angat ng modern jeepneys. Itinanggi ng LTFRB. Land Transportation and Franchising Regularity Board. Pero ano ang korupsyon? Korupsyon ay pang-abuso sa kapangyarihan para sa pansariling kapangkinabangan. Ipiniliwanag ng Land Transportation Franchising Regularity Board or LTFRB nang hindi sila ang pumipili ng mga modern sasakyan na binibili ng mga cooperative para palit sa unit ng tradisyonal na jeep. Susunod! Posibleng pumalo sa 45 degrees Celsius ang heat index na mararanasan ng ating bansa ngayon. Magbabalik ang Bantay Bayan News! Every day is a journey to live. With Dragon Z Energy Drink with zinc and vitamin B complex. Dragon Z Energy Drink with zinc. Refreshingly brilliant. Inumin ito para lumakas at maging matibay sa araw-araw. Sa mga taong may pinaplanong lakad ngayong weekend, doble ingat! Dahil posibleng pumalo sa 45 degree to 48 Celsius sa maraming lugar din sa Pilipinas. Ngayon sumampa sa 48 degrees Celsius ang heat index sa Tagumpay, Pangasinan, ang mga ibang lugar dito sa Pilipinas. Posibleng umabot sa danger level ngayong weekend. Ilang lugar din dito sa Luzon. Posibleng makaranas ng 43 degree hanggang 47 degrees Celsius ng init pati din sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Danger levels. Dito na raw pumapalo ang heat index sa Pilipinas at iba pang bansa sa Southeast Asia. Paano nga ba nakaka-apekto ang heat index sa ating katawan? Here's what you need to know. Ang heat index ay tumutukoy sa init na nararamdaman ng katawan ng tao. Ito ay nasusukat sa pamamagitan ng temperature at relative humidity o dami ng moisture sa hangin. Kapag mas mataas ang temperature at relative humidity, mas tumataas ang heat index.
Para mas maintindihan, ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, kapag mataas ang temperature sa isang lugar, mas nakakaramdam ng init sa ating katawan. Kaya ito naglalabas ng pawis para ma-cool down o maibsa ang nararamdaman. Kapag na-evaporate naman ng pawis, gumiginhawa ang ating nararamdaman. Pero, pag mataas ang relative humidity, napipigilan ang mabilis na evaporate ng pawis o moisture sa hangin. At ayan po ang balita ngayong araw. Ako po si Rainiton M. Nakti. At ako naman po si Arabella Gabriel Soliman, saksi sa pagangat At pagbaba. mula sa Maria Montessori School of Guagua. At po kami. Bantay Bayan News.